Hiram tayo ng video kay Harry Roque. The Spoke Hours. Meron daw naghudas kay Bato. Panoorin natin. Merong naghudas kay Bato. Now, bakit ba ho binabantayan ko mga pangyayari sa buhay ni Bato? Kasi po, bago pa ako umalis ng Pilipinas, nakipagpulong po sa akin si Bato at sinilihan namin yung aking engagement na kung siya'y makakasuhan sa ICC, ako'y tatayong abogado sa kanya. In fact, hindi lang siya ang kasama ng pagpupulong na yon, yung iba pang PNP chiefs of staff na tingin namin ay kakasuhan ay kasama rin. So inassure ko sila, huwag kayong mag-alala dahil kung kayo naman ay makakasuhan sa ICC, pero at sa tingin ko, malabo na kayo'y makakarating na ICC dahil dapat iharap muna kayo sa hukuman ng Pilipinas, nandun naman ako para saluhin kayo. Kasi syempre, napakahirap naman na ang mga abogadong mag-a-apply sa iyo ay hindi mo kakilala kung sino. No? Ang abogado talaga, nakadepende talaga yan sa absolute trust ng kliyente. No? Paano ka naman magtatrust sa kliyente doon sa mga puti na hindi mo kakilala? Bagamat, alam mo dyan sa ICC, dami talaga ambulance chasers dyan. So anyway, ang problema ko ngayon, mula nung ako'y nailipat sa Austria, wala nang ako sa dahig. No? So kaya lalo kong binabantayan ang mga development sa kaso ni Senator Bato, kasi kung siya'y mapapadala sa dahig, wala ako sa Hague. So kinakailangan, meron din akong abisuhan na kakilalang abogado na sasalo habang hindi ako makarating sa dahig. Dahil medyo may technicality po ako ngayon na ako'y nag-aantay ng asylum decision ko dahil nga po ang Pilipinas ay kinansela ang aking passport. No? So para ikaw ay maging ICC lawyer, tatatakan yung passport mo ng visa for ICC lawyer, hirap, wala akong ganyang passport. So bubuo pa rin ako ng team ng mga abogado na sasalo kay Senator Bato, panandalian na hindi pa ako makapasok no, hanggang wala akong travel document bilang abogado sa ICC. So talagang ako po, binabantayan ko lahat ng development sa kaso ni Bato because yan po naman I promised him no, that I will assure him legal representation when he needs it in the ICC. Hindi lang po siya ang aking pinangakuan, yung iba pang dating PNP chiefs na posible rin na merong warrants of arrest. No? In any case, kaya nga, yung mga dating mga PN chief ni Tatay Digong, mukhang dadalhin daw sa Hague. Pero palagay ko malabo yan. Kasi wala na talaga tayong jurisdiction sa ICC. Ano ba yung ICC? Impacta Claire Castro. Oh, joke. Okay, panoorin natin. kinukumpirma ko po na meron po talagang naghudas. Kaya lang po, yung pagkakaalam ko, yung nalalaman kong paghudas, nangyari po 2 linggo nang nakakalipas. Sino kaya naghudas talaga, no? Grabe, no? Palagay ko, pera-pera talaga. Malaki siguro yan, yung confidential, yung ano ba tawag dyan? Magbigay ka ng tip kung nasaan, malaking yan, ibibigay. Kaya sa totoo lang, yung mga abogadong kinontak ko para saluhin si Bato habang ako'y hindi pa makapasok, tinimbrihan ko as of 2 weeks ago. Na okay, dahil babiyahe rin sila papunta ng dahig, o ano kayo, ready kayo ha? Anytime, kung dadalhin sa dahig si Bato, sasaluhin natin on day 1. So, ang pagkakaalam ko po, yung paghuhudas sa kanya, 2 weeks ago, sinabihan ang otoridad kung nasaan siya. Siyempre, nakakalungkot, pera-pera pa rin yan dahil meron naman silang confidential funds, talaga naman yan ang confidential fund pala. Ayan, pera-pera. Million siguro yan kasi si Bato Palagay ko million yan. Para maghudas ka, siyempre. Tapos sigurado yan, malapit-lapit yan kay malalapit kay Bato, yung mga naghudas yan. Sino kaya yan?
dahilan kung bakit sila may confidential funds, nabili impormasyon, at syempre malapit yan kay Senator Bato, no? Kaya talaga hudas ang nangyari. Mabuti na lang, ang balita ko, dahil kabaro naman itong si Bato, meron din nagbigay ng abiso kay Bato na alam nila kung nasaan ka. So yan po, hindi ko makukumpirma ha, hindi ko po sinasabi na nakausap ko si Bato sa mga nakalipas araw. Sa katunayan po, hindi ko na siya nakausap mula nung ako'y umalis ng Pilipinas. Nung panandalian na lumutang siya sa Senado, nakapagpadala ko ng mga messages sa pamamagitan ni Atty. Torion, sa pamamagitan ng kanyang may bahay, pero that's it, wala na kaming pag-uusap. Pero ganun pa man, a promise is a promise. No? When I promise that I'll take care of his legal representation, ginagawa ko po. No? Kaya just in case siya mapapunta sa The Hague, I ready a legal representation. Pero ang pinaabot kong message talaga sa kanya, and wala akong pakialam kung magagalit ang mga bangag, wag na wag kang magpapahuli. Kasi wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So kaya lang na nakulong si Tatay Digong dyan, kinidnap. Palagay ko nasa Mindanao yan, mahirapan yan. Yung bangag na gobyerno, huliin. Nga ni Tatay Digong at ako, bagamat nagdesisyon ng ICC na meron silang jurisdiction, hindi pa po tapos yan. Hindi naman po ibig sabihin na palibasa sinabi ng ICC na meron silang jurisdiction, ICC lang ang magdedesisyon yan. Hindi po. Dahil ang ICC naman, wala naman pong teritoryo yan. No? Ultimately, yung bansa kung nasaan nakakulong si Tatay Digong ang mananagot kung mali ang pagkakakulong kay Tatay Digong. Kaya hindi pa po tapos ang usapan dyan. Kaya lang, hayaan natin umusan ng proseso kasi kampante naman ako na ngayon na the pressure is on the ICC, talaga mag-iisip sila ng mga pamamaraan para maiwasan yung mas marami pang bansa na bumitiw sa ICC. At yan ay sa pamamagitan ng pagkilala na kapag wala ng jurisdiction ng ICC, hindi ba Marami nang ang bansang umayaw na sa ICC. Maraming bansa. Kasi si Trump pinagsabihan ng mga tumutulong sa ICC na tumiwalag. Yan, tumiwalag sila. Kung hindi, may banta rin siya pag sa mga member ng ICC, hindi sila tumiwalag. May banta rin si Trump ICC, bulok talaga yan. Impacta Claire Castro. alam ang ICC at talaga namang wala ng jurisdiction ng ICC sa kaso ng Pilipinas, kaya dapat hindi siya makialam. Alam niyo malungkot, samantalang si Senator Bato at yung mga dating PNP chiefs ay nakipagpulong sa akin para talagang paghandaan. Si Tatay Digong hindi. Kaya I cannot say, kaya ako walang sama ng loob na hindi ako napipili na abogado ni Tatay Digong other than, siyempre di ba ako makapasok ngayon kasi nga wala akong passport dahil asylum seeker ako. Dahil hindi niya sinabi ever na kukunin ako abogado. Bakit? Kasi hindi niya akalain talaga na siya ay mahuhuli at maliliti sa ICC. Kapag yan sinabihan ko na PRRD, kailangan natin pag-usapan ng ICC, paghandaan, ang sasabihin niya, ay nako, huwag mong pansinin yan. Dahil wala nang jurisdiction yan. Hindi na tayo pwede. Kasi nga, hindi naniwala si Tatay Digong alam mo naman yung bangag na gobyerno, bendalo yan. Hook by crook. Utang ina nyo hayop. Lalo itong si Toreng hayop nito, yung si Diwatang Tore. Utang ina mo. Utang baka kasuhan mo ko. Utang ina mo. Diwata Tore, hayop ka. Abangan mo yung karma mo, hayop kang utang ina mo, Tore ka. Litisin. Yan po talaga ang sagot niya. Samantalang ang sagot nila General Bato at ibang PNP chiefs, paghandaan natin just in case. Yun pagkakaiba. Si Tatay Digong, sigurado na walang jurisdiction ang ICC kaya hindi dapat paghandaan. Kaya nga, di ba, pinayagan niya na mag-imbestiga yung mga ICC investigators. Alam niya yan. Yung sinabi ni BP Sara sa talumpati niya sa ICC, alam niya yan. Alam ko rin yan. Bakit? Ay nako, wag na. Wag na natin sabihin kung bakit ko alam din. Okay? Pero alam po yan ng aking mga kaklase lang sa law school kung bakit alam ko mga gawain ng mga investigators sa ICC sa Pilipinas. Gayong ako doon mga panahon na yon,
ay nasa Malacanang. Pero in any case, sabi ni Tatay Digong, hayaan mo sila mag-imbestiga. Pakialam ko sa kanila. Wala na naman sila jurisdiction. Pero sila Bato, kahit papano, pinaghandaan. Hindi ko lang alam kung yung mga pinag-usapan namin na mga dokumento na posibleng ebidensya ay nakalap nila kasi nagkaroon ako ng initial list of documents na kakailanganin natin. Hindi ko alam. Pero siguro, wala na yun. No? Kasi nga, nagtatagbo ngayon si Senator Bato. No? Anyway, pag lumutang naman si Bato, I'm sure he can confirm this. Again, hanggang hindi po ma-approve yung aking asylum, hindi ako makakapasok as lawyer dahil wala akong passport. Pero bumuo naman po ako ng team. Pinarating ko kay Senator Bato sa pamamagitan ng Atty. Torion at ng kanyang asawa, yung team na binuo ko na palagi ko naman pong sinasabihan, be ready, be ready. Tutulong pala to si Harry Roque kung sakaling dinala sa Hague. Pero mukhang malabo na hindi na mauulit yan na ibendalo yan. Sigurado yan. Utang ng gobyerno ng bangag nito. Hayop talaga. ICC bulok. Impacta Claire Castro. ICC bulok. ICC bulok. Impacta Claire Castro.